Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, samahan nyo akong subukan ang MG4 X-Power. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Ang makina nito ay full electric. May maximum power ito na 435 PS at may maximum torque naman na 600 Nm. Naka-electronic transmission ito at ang range nito ay aabot ng 400 km. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para maalaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Naghahanap ka ba ng high-tech at fast-looking na kotse? Saktong-sakto sa ito. Pero, hindi lang kasi ito fast-looking. Talagang high-tech at napakabilis na kotse. As in, soul-separating speeds. Sa unahan pa lang, kung papansinin nyo talaga yung mga linya nito, no? Lahat siya parang humihiwa sa hangin. So, kunwari may hangin dito sa unahan. Yung hangin, humihiwa pa ganyan, dito yung linya ng hangin, doon yung linya ng hangin, tapos dito naman sa baba, pa ganyan naman yung linya ng hangin. Pati yung ilaw sumusunod dun sa flow ng hangin, no, di ba? Aerodynamic, mas mabilis talaga, saka yung tsura talaga, ang angas, di ba? Meron tong camera ng ADAS nasa bandang ibabaw. Ang mga ilaw nito, lahat LEDs na. Meron din tong camera sa unahan para sa 360 view camera, at saka yung chin niya sa unahan, parang wings na. Sa sides makikita mo naman na hatchback siya. So, mas aerodynamic din yung shape. Plus, may space ka pa sa cargo kasi nga hindi siya trunk na mababa. Medyo mataas siya na bubong. Black yung roof niya. Ang side mirrors, nandyan yung signal lights at meron ding camera. Ang size ng gulong, 235, 45, or 18. Pero ang pinaka makikita mo talaga dito, no, kahit malayo pa lang, yung brake calipers niya kasi color yellow, tas X-Power yung nakalagay. Pag nakita mo yung dilaw na yan ng X-Power, no, matakot ka na dito sa kotse na to kasi hindi ito yung regular na MG4. Ito yung sports version niya na dalawa yung motor. Meron sa unahan at meron din sa likod, kaya all-wheel drive to. Dito sa likod, yung pinaka naging crazy yung designers nila, no? Bakit? Kasi yung spoiler sa ibabaw, no, dalawa siya, magkabilang side, butas pa. Pati itong taillight parang naging spoiler na rin, no, nakalawit kasi siya patalikod. Nandito yung engine na design. Tapos pag umilaw to, hanggang dito sa gitna merong ilaw yan. Ito lang yung wala, syempre yung brand ng MG. Tapos yung mga ibabaw niya, merong mga lines din, no, na red na ilaw. So ang ganda niyang tingnan sa gabi. Sa ilalim, meron siyang diffuser. Saka syempre wala tong tambucho dahil EV nga siya. Meron tong camera para sa 360 camera at saka meron ding mga parking sensors. Ang tailgate nito, manual lang yung pagbukas, no? So pag pindot mo, iaangat mo siya. Meron siyang removable cargo cover, tapos yung space dito maluwag, no? Marami kang mailalagay dito, kahit mga luggage, kasya. Tapos ito, may kasama na rin nga pala tong charger. Type 2 siya, at pwede mo na rin siyang isaksak sa bahay. Just in case na kailangan mo pa ng more space, yung second row seats, 60-40 folding naman. Dito naman sa loob, ang feeling dito, no, cozy pero sporty kasi all black lahat dito. As in, iba-iba ng materials pero black lahat. Kagaya dito, yung ceiling niya itim, yung mga pillars niya, no, A-pillar hanggang doon sa likod, lahat black. Yung dashboard black. May kakaiba lang dito, yun nga, yung mga may piano black finish kasi dito. Tapos sa sides meron siyang mga suede materials na black pa rin. Leather din, pati yung manibela, meron siyang mga piano black accents. Pati yung baba, no, yung center niya, meron ding piano black na accent. Flat bottoms. Sa left side, meron siyang controls para sa adaptive cruise controls. Sa right side naman, may mga controls para sa instrument cluster at infotainment system. Speaking of the instrument cluster, so medyo kakaiba yung design nito, no? Hindi na yung kagaya dati na merong tachometer, merong speedometer. So dito, may speedometer pa rin naman, pero nasa gitna na lang siya, tas number na lang. Sa right side, meron siyang multi-information, so mapapalit-palitan mo siya. Pwedeng tire pressure monitoring, pwedeng yung kung ano yung lumalabas sa radyo mo, mga controls para dito, brightness, yan. Pati yung odometer mo nandyan. Ang infotainment system naman, kompleto rin to. So meron siyang Apple CarPlay at saka Android Auto, pero wired. May Bluetooth din siya, FM, tapos yung controls ng aircon kasama na rin dito. Pero nasa ibabaw na part lang naman, no, ang gagawin mo lang para mas mabilis, i-swipe mo lang siya pababa. Ang mga aircon vents naman nito, parang incorporated siya sa dash eh. Parang hindi mo siya nakikita kasi hindi halata. May design kasi siya na parang piano black finish sa gitna na merong silver na lining.
na nandun din yung aircon vents. Kaya pag tiningnan mo, unang tingin mo, parang nawawala yung aircon vents pero malamig. Pero di ba, okay yung design na ganun. Meron siyang wireless charger. Ang shifter nito, rotary knob. So, pag twist mo pa right, drive. Pag twist mo pa left, reverse. Tapos pag pinindot mo siya, park. Electronic din yung parking brake, nandito lang din. Tapos ang gusto ko dito, no, maluwag na maluwag kasi dito sa gitna. Kasi nga wala tayong transmission, kaya sagad dun yung space, may utilize mo. Meron siyang USB dun sa ilalim, Type A, tsaka Type C, tsaka power supply, tsaka lalagyan ng SD card. Nandun din may dalawang cup holders. Sa gitna na to, pwede ka nang maglagay ng gamit. Pero meron pa siyang compartment na accordion, no? Pag binuksan mo, pwede ka pang maglagay ng gamit doon. Meron palang chocolate dito. Tapos, meron pang lalagyan ng mga card dito. Ang center armrest, leather na meron siyang mga pink na stitchings. Ang space sa loob, katamtaman. Ang mga upuan naman, leather seats din siya, yung mga sides. Pero yung gitna niya, suede material. So, bagay na bagay yan sa mga mabibilis na kotse kagaya nito dahil nga, pagka leather lahat kasi, no, hindi siya makapit. Minsan medyo dumudulas ka, lalo na pagka merong bagong pahid ka ng ng protector ng leather. So dito mas madikit, no, hindi ka ititilapon sa upuan mo. Ang space naman sa unahan, okay lang, regular naman yung space, no. Kasya ako, yung space ko nga sa ulo, lampas 5 daliri pa. Tapos yung sa likod naman, isang fist ko yung space sa tuhod, tapos yung headroom ko saktong 5 daliri. Ang paborito ko naman doon sa likod, meron kasi siyang compartment na pang cellphone. So sa ibabaw, merong dalawa doon. Kaya kunwari, may bumabiyahe kayo, no, pwede mo ilagay doon yung phone mo. Kaya, yun, wala lang. Gusto ko lang yung function na yun. Yung feature na yun. Simple, pero effective eh. Hiwalay pa yung seat back pockets, ha. So magkabila, meron din to, meron tong bottle holders. Tapos sa gitna nitong center console, meron ding isang USB doon, tapos may open compartment na pwede mo ring lalagyan. Napakagandang kotse, pero ngayon, no, subukan muna natin kung paano ba ang performance. Kasi umpisa pa lang ng video, sabi ko sa inyo, soul separator. Pero totoo naman talaga yun. Pero ipapakita ko lang sa inyo. So para may idea lang kayo, no, ang 0 to 100 nito ay 3.8 seconds. So napakabilis talaga. Kaso sa mga hindi kasi nakakaalam ng 3.8 seconds, no, ang mga GTR ay around 2.93 seconds. So ito 3.8. So malapit na malapit dun yung performance. So gusto nyo makita, ito. So naka normal mode lang ako. Tapos tapakan ko yung gas, tapos bitawan ko. Ito yung tuli na nakakahilo. Parang magba-blackout kayong pakiramdam. Ganun siya katulin. Grabe. Tapos tapakan ko yung gas, tapos bitawan ko. Saya, ha? Magre-relax na ako saglit. Bigyan niyo ako ng 2 seconds. Nakakahilo. Fudge. Normal mode yun. Kaya mga katendem, pagpasensya nyo na, hindi na ako mag-sports mode. Nakawa kayo sa akin. Anyway, okay, game. So ganito kasi yung feeling ng 3.8 seconds. Una, medyo pack. Mararamdaman mo yung ulo mo babaon dito, no? Tapos yung katawan mo bumabaon dito. Tapos ang susunod, no, yung vision mo, imbis na, di ba ngayon, normal na ganito. So ang vision ko hanggang dito. Yan, kita ko hanggang dyan. Pag bumibilis ka na ng bumibilis, no, parang after 1 second or below 1 second, no, ang maging vision mo parang paganyan na lang siya. Ito na lang yung nakikita mo, parang ganyan na lang yung nakikita mo, yung dulo na lang, yung isang bilog na lang na ganyan. Tapos after no, yung kaluluwa mo, yung mata mo, parang ang feeling mo yung mata mo napupunta na dito. Tapos yung kanina na napaganon ako, kala ko magba-blackout na ako. Anak ng tokwa. So yun, napakatuli nitong kotse na to, no? So sa mga bata-bata pa at mga medyo mainit pa sa pagmamaneho, no, hindi ko maire-recommenda tong kotse na to. Pero kung may experience ka na, alam mo na yung braking distance, alam mo na yung cornering speed, braking distance, yan, okay na. Pero yun talaga yung baguhan, naku, wag, kasi naku, delikado. Pero ang kinaganda nito, no, ganun yung performance niya. Pero pag din-drive mo to ng regular driving, kagaya ng gagawin ko ngayon, kasi tama na yun, basta na-demo ko naman na sa inyo kung gaano kabilis, no? Pag regular driving niya, matipid.
So kasi 'di ba pag bumili ka ng sports car na kaya ng 3.8 seconds, malamang sa malamang yan, no, ang gasolina mo niyan may lumalaklak din yan, lalo na pag hinataw mo. Pero ito kasi, no, pagka kunwari regular driving ka, matipid pa rin siya. So ang range nitong EV na to, itong MG4 X-Power, no, 400 kilometers. So napakalayo na, no, very usable yun kahit magprobinsya nga ako sa amin eh. Ang probinsya namin 200 kilometers lang papunta eh. So meron naman tong charger na kasama, no, na pagdating ko sa probinsya, isaksa ko na lang siya doon, i-charge ko siya doon, eh di makakauwi na ako na sigurado. Kasi syempre kung 400 kasi yung range nito, actually hindi naman magiging 400 talaga yun, no? Kasi syempre mag-aircon tayo, tapos may mga instances na syempre mag-overtake tayo pagka mga ganun kasi, ay tsaka mga uphill. Pag mga ganung pagkakataon kasi, no, medyo kumakain din siya ng extra battery. Pero kung talagang mabait kang mag-drive, tapos talagang yung acceleration mo, yung talagang swabing-swabe, eh baka maabot mo yun. Pero sa akin malabo yun. Pero ano naman yan, ha, standard naman yan, kahit internal combustion engine, kahit diesel, kahit gas. So ganun talaga. Mas lalakas talaga siya sa gasolina pagka hinahataw mo ang sasakyan. So performance level nito, no, grabe. Pero yung suspension niya, hindi siya malala. Kumbaga itong suspension na to, oo, may konting talbog siya, pero very usable to, no? Pwede itong pang araw-araw, hindi sasakit yung katawan mo kahit bumiyahe ka ng malayo. Walang problema sa suspension. Ang throttle response, dahil nga EV, di ba, instant torque. So ang response niya, no, konting diin mo, talagang mararamdaman mo yung may baon na siya talaga. Kaya pag ginagamit mo siya, no, hinay-hinay ka lang sa throttle, lalo na pag mag-overtake ka, tapos sanay ka sa mga mahihinang kotse, no, medyo magugulat ka dito, uy, pag ganun ka. Tinan mo, kanina nga ako na yung nagdadrive, kala ko, feeling ko magbablackout to, parang yung utak ko lalabas dito sa tenga kung ganun. So sa steering naman, no, very usable din siya, pang daily, pasadong-pasado tong steering wheel na to. Malambot siya than usual, malambot siya than normal. Yun pala, hindi siya malambot than usual, malambot siya sa normal. Pero okay yan, okay yan. Ang braking din, no, okay din yung braking, pasadong-pasado, lalo na kung tamang bilis ka lang, ganyan. Pero pagka kunwari, no, nag full throttle ka, so yun, medyo agahan mo lang yung preno mo kasi syempre, may heft din kasi itong sasakyan, no? Medyo may bigat din to dahil sa mga batteries niya. Transmission, wala ka namang mararamdaman dito eh. Isa lang to, tuloy-tuloy lang talaga tulin ito. Tapos cornering, ayan. So, konting-konting body roll lang, pero kayang-kaya mong mag-drive ng matulin ito. Tatrack, pwede to. Meron din nga pala tong regenerative braking. So, pagka kunwari binitawan mo yung gas, no, mararamdaman mo na parang bumabagal ka. So, yun yung regenerative braking niya. Pag ginamit mo to, no, nakaset agad yan ng 3, level 3. So, medyo malakas siya, no. Kaya medyo ramdam mo talaga parang halos pwede na nga tong one pedal driving para sa akin sa lakas ng regeneration. Pero pag nasanay ka kasi, no, pag yung bitaw mo, wag mo lang isasagad, yun, parang okay na siya. Pero kung gusto mo talaga nung no, medyo mahina yung regenerative braking, pwede mo naman siyang iset eh. So ngayon naka level 3 tayo dahil nga nasanay na ako, so pwedeng 2 or 1. Tsaka meron din yung adaptive na siya na yung mag-a-adjust sa driving mo. So ang drive modes naman ito, no, merong snow, merong eco, normal, nagamit natin yun, no, normal. Sa akin okay yung normal. Try ko na lang din yung eco. Ayan, eco tayo. Okay. Sobrang banayad ng eco niya, pero alam mo yun, may tulin ka pa rin, pero banayad yung eco niya. Pwede rin yung eco actually sa akin, pero i-normal na lang natin for the sake na minsan ko lang mahiram tong X-Power eh. Kaya gusto kong maramdaman yung power. Yan, tapos meron din tong sport mode. Sige, itatry ko na nga lang din pero saglit lang. So yan. Ay putik. Balik ko na sa normal. So medyo yung throttle response niya pag sport mode talagang yung baon ka na talaga. Okay na ako, hindi ko na kailangan yun. Sa performance naman ng aircon niya, magandang maganda. Ang problema ko lang kasi dito, naka-tint tayo, kaso dahil nga hindi kasi Ceramax Nano Ceramic Film, tagos pa rin yung init ng araw. So iba talaga pagka naka Ceramax Nano Ceramic Film ka, yung details nandito sa baba. Meron niya rin para tong adaptive cruise control. So pagka traffic, pagka expressway, pwede mo siyang gamitin. Kaso napansin ko lang yung adaptive cruise control nito, hindi siya masyadong swabe, pero pwede na, at least meron. Tapos yung Android Auto and Apple CarPlay naman nito, wired siya. So kailangan mo ng wire para paganahin. So madali lang naman yan, maglagay ka na lang, mag-iwan ka na lang palagi ng wire dito para magagamit mo palagi.
Yung mga ibang sasakyan na tinetesting ko pag mga sports car, di ba? Yung alam mo yun, yung sayang-saya akong yung mabilis ihataw ko, no? Pero dito sa sasakyan na to, ayoko na. Nakatakot. So aside dun sa parang one pedal driving na nga yung driving nito, pwede ka pa talagang mag one pedal driving dito. So ito. Yan. So ang one pedal driving sa mga hindi nakakaalam, so pag nag-gas ka, tapakan mo lang yung pedal. Pag gusto mo mamreno, no, bitawan mo lang. Tapos yan, no, bumabagal tayo ng bumabagal hanggang huminto. So yun yung one pedal driving. Hindi mo na kailangan mag-brakes. Pag binitawan mo yung throttle mo, yung accelerator mo, kusa na siya mamimreno. Pero mas gusto ko yung hindi ako sa one pedal driving ngayon. Mas gusto ko yung normal kasi hindi na ako mag-iisip eh. Kumbaga alam mo yun, sanay kasi tayo sa regular na kotse. So ayoko nang mag-adjust. Gusto ko lang i-enjoy ngayon yung tulin ng konti. Ang MG4 X-Power ay nagkakahalaga ng 2,888 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa MG Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good. And the bad. Sa bad, no? Kung baguhan yung magmamaneho, hindi ko marerecommend na ito yung first car mo. Kasi masyado tong matulin para sa first car. Marami ka pang hindi alam, wala ka pang experience sa kotse. Hindi mo pa alam yung grip ng gulong mo. Yun nga, yung importante yung braking distance. Pinaka-importante yan. Wala ka pang sense of speed. Hindi mo pa alam yung cornering speed. Wag na muna. Hindi to para sa'yo. Kung naghahanap ka rin ng sobrang komportabling sasakyan, no, hindi rin to para sa'yo. Kasi medyo komportable pa rin naman to. Pero alam mo yun, medyo kailangan talaga niya ng konting firmness dahil sa power niya, no. Kung mahilig ka rin gumamit ng adaptive cruise control, no, so i-test drive mo na lang muna yung adaptive cruise control nito kung okay sa'yo. Pero okay naman eh. Layuan mo na lang yung distance. Sa mga EV kasi, no, gusto ko rin kasi yung nakikita ko yung power na ginagamit niya habang nagde-depress ka ng accelerator. Kasi pagka ganun kasi, no, mas natatansya ko yung tipid ng sasakyan, kung ano yung tipid na andar ng sasakyan. So parang pag gasoline engine, 'di ba? Mas maganda pag may tachometer kaysa wala, 'di ba? Matadrive mo naman siya ng wala, pero mas magandang meron. So ito, ganun din yung energy meter. Actually meron naman to, pero kasi ang liit eh, nandun lang sa baba. Sa good naman, unang-unang good. Power, kung kailangan mo, on top, as in normal mode, on top. Any speed, pare running ka 60, tapos biglang burst ng speed yung kailangan mo, kaya niya. 90, 100, kailangan mo ng burst ng speed, tapakan mo lang, meron siya. Performance, cornering, pwede na rin. Tapos ang pinakagusto ko dito, yung efficiency niya, kasi nga, basta i-drive mo siya ng mahinahon, no? Mahinahon din yung kaya niya ng kuryente. Dahil nga hatchback siya, meron ka ring space sa likod na medyo pwedeng mas mataas ng konti, may removable naman siyang cargo cover. Tapos flexible din yung space kasi kumbaga sa haba ng sasakyan na to, no, pwede mong isagad kagaya kanina na naglagay kami ng ladder. Sagad dito sa unahan hanggang dun sa likod yung ladder. Pero kaya pa rin dito. Kasi nga yung mga upuan kasi, no, flexible siya. Pwede mong itupi-tupi. Ang masasabi ko lang, no, kung naghahanap ka talaga ng performance na sasakyan na hindi sobrang daming multimilyon, na talagang matutuwa ka at para kang para kang nasa roller coaster sa tulin, na pwede mong i-daily dahil matipid at pwede mong i-charge lang sa bahay at mahaba yung range dahil nga 400 kilometers. Actually okay na okay itong sasakyan na to. Perfect to para sa'yo. Test drive mo na lang sa pinakamalapit na MG sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. O next video na. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem.